Kung ano mang usapan nila ay hindi ko na dapat pang isipin. Wala na sa akin iyon. Ako ang nagdesisyon na layuan si Briggs kaya wala akong karapatang magselos o magalit kung mas piliin niyang makipagkita sa ibang babae. May mga ilang itinanong lang sa akin si Mom Vera. Pagkatapos ay umalis na rin ako. Iniabot ko sa mga magpa-process sa BOC yung mga entry upang ayusin na nila. Napirmahan na rin naman ng mga importer. Pauwi na ako ng araw na iyon. Inaayos ko na lang ang gamit ko. Mabuti na lang at hindi ko kailangan mag-overtime ngayon. Diana, ikaw na lang bang nandito? Napalingon ako sa kanya at nakita ko si Mom Vera. Napansin ko na ako na nga lang naririto sa area namin. Ang biblis naman magsaalis ng mga kasama ko. Bakit po, ma'am? Magalang na tanong ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at lumapit. Pwede ba kitang pakiusapan? May kikitain kasi ako na posible maging kliyente natin. Kaya lang may another appointment ako with someone else. Mapakiusapan sana kita na ikaw na lang ang pumunta. You can use the company car. And this will be considered overtime. Kaya babayaran ka. Malambing niyang sabi sa akin. May iba siyang pupuntahan? Makikipagkita ba siya kay Briggs? Base sa pag-uusap nila kanina ay parang may plano nga sila ngayon. Nothing critical naman. May kailangan ka lang kunin sa kanya. And if may question siya that you can answer, sagutin mo na lang din. Naging practicing broker ka rin naman noon, hindi ba? Kaya sa tingin ko masasagot mo mga itatanong niya. Ngumiti siya sa akin at dahil pakiramdam ko ay hindi naman ako makatatanggi ay tumango na lang din ako. Mabilis lang naman siguro iyon. Sa Makati, ang meeting place. I'll notify him and the driver, okay? Tumango ako sa sinabi ni Ma'am Vera. Umalis na siya at ako naman ay inayos ang sarili. Pumunta muna ako sa CR upang kahit papaano ay maglagay ng lipstick at makeup. Pangit naman kung hindi ako magiging presentable sa magiging kliyente. Baka mapahiya ko ang kumpanyang pinapasukan ko ngayon. Dahil ang sabi sa akin ni Ma'am ay naghihintay na daw ang kotse sa akin sa baba ng building, ay lumabas na ako ng opisina. Sa labas nga ng building ay nakita ko ang company car namin. Sumakay ako doon at tiniyaan ko na lang iyon driver na ihatid ako kung saan man iyon sa Makati. Sa tingin ko naman ay nasabihan na siya ni Ma'am Vera. Ang sabi sa akin ni Ma'am ay kapag nakarating ako sa restaurant ay sabihin ko lang ang pangalan niya dahil may reservation na sila doon. Ganoon ang ginawa ko. Nang batiin ako ng waiter ay sinabi ko ang pangalan ni Ma'am at agad naman akong inihatid ng waiter sa table na nakareserve sa pangalan. Nalaki na naman ang aking mga mata nang makita ko sa Briggs na nakaupo sa isang silya sa table na iyon habang umiinom ng red wine. May mga papeles siyang binabasa at hindi ako sigurado kung napansin niya na ba na nandito ako. Nagangat siya ng tingin habang ako naman ay nanatiling nakatulala sa kanya sa gulat. Huminga siya ng malalim at ibinaba ang kanyang wine glass at mga papeles sa lamesa. I was told that Miss Vera can make it. And you will be the one to get this. Ipinakita niya sa akin na isang folder na sa tingin ko ay yung dapat kong kunin. Hindi ko magawang makapagsalita kaya tumango na lamang ako. Please, have a seat. Hindi ako umangal sa kanya at naupo sa isa pang bakanteng upuan. Akala ko ay sila ang magkikita ni Ma'am Vera ngayon kaya hindi siya makakapunta sa usapan nila ng kliyente but it turns out sa Briggs yung kliyente. I ordered in advance. I hope you don't mind. Hindi pa rin maproseso ng utak ko ang nangyayari pero kinailangan ko ikalma ang sarili ko. It's fine. Tinignan ko ang folder na hawak ko at napagtantong yun ang mga serbisyong i-offer namin sa kanila. Do you have any questions regarding the services, sir? Hindi sa brokerage ang kailangan nila kaya nagtataka ako na ako ang pinadala rito. Dapat ay isa sa mga nasa freight forwarding department ang ipinadala dahil serbisyo nila ang kailangan nila Briggs. No. Matipid niyang sagot. Nailagay ko na naman dyan ang mga concern ko. The freight forwarding department of your company can just email me the answer in regards to my concerns. Dumating na ang mga pagkain. Hindi na lang ako ulit nagsalita. Pagkakain ko ay aalis na ako. Isipin pa niya ay nagmamadali akong umalis dahil sa kanya. Ayoko namang mapaghalata ang epektado pa ako sa kanya. Tahimik lamang kami kumakain. Hanggat maaari ay ayokong tumingin sa kanya. Napatingin ako sa may gilid niya nang tumunog ang telepono niya. Agad na kumabog ang dibdib ko nang hindi ko mapansin ang bracelet na ibinigay ko sa kanya. Mabigat ang aking paghinga. Ako naman ang nagsabi sa kanya na itapon na niya iyon, hindi ba? Bakit ako maapektuhan at masasaktan ngayon? Good. Tell me everything later. Diyan ako dadiretso mamaya. Thanks. Matapos yun ay ibinabanan niya ang kanyang telepono.
Palihim ko pa rin tinitingnan ng palapulsuhan niya kung saan ko nakikita ang ibinigay kong bracelet sa kanya. Hindi ko talaga iyon makita. Hindi ako sigurado kung dahil ba sa sleeves ng suot niyang shirt o dahil hindi na niya talaga suot na yun. Marahan akong umiling at nag-focus na lang sa pagkain. Hindi ko na dapat iniisip pa iyon. Dapat ay wala na sa akin. Isa pa, wala na rin namang saysay kung susuotin niya pa, hindi ba? Kaya siguro tinanggal na niya at itinapon. Dahil may pupuntahan din ata siya, ay agad kami nagpaalam sa isa't isa. Magalang akong tumango sa kanya at pinanood lamang siyang pumasok sa kanyang kotse. Pinanood ko lang na umalis ang kotse niya bago may lumitaw na isang malungkot na ngiti sa aking labi. Huminga ako ng malalim at sumakay na rin sa company car at nagpauwi. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana at hindi ko maiwasang isipin si Briggs kasama ang ibang babae. Kaya ko ba? Handa ba ako kung sakali mang isang araw ay makita ko na lang siyang kasama ang isang babae at hindi na akong nasa tabi niya? That will probably break me, but I can handle it. Ako naman ang nagtulak sa kanyang papalayo. Mabilis na nagdaan ang linggong iyon. Hindi naman ganoon kadami ang shipment ko pero marami akong ino-update ng mga files. Bukod pa roon, may pagkamakulit ang importer ko kaya kailangan ko silang i-email para sa mga dokumento na hinihingi nila. Halos uuwi na lang ako at lahat ay nasa printer pa rin ako dahil sa dami ng photocopy ko. Nakapag-out ako sa opisina ay malapit ng mag-alas 6. Nagmamadali na nga akong umuwi dahil pakaramdam ko'y uulan ngayon dahil mabilis na dumilim ang kalangitan. Paakyat na ako sa pangalawang palapag ng building namin para magtungo sa aking apartment. Kinukuha ko ang aking susi habang inaayos ang payong na ginamit ko. Hindi nga ako nagkamali dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan kanina. Tumigil muna ako sa hagdan dahil hindi ko makuha ang susi ng apartment ko at nang makuha ko lang iyon ay saka lamang ulit ako naglakad. Kumakanta-kanta pa ako habang naglalakad. Nang makarating sa tapat ng aking apartment ay nanlaki ang aking mga mata sa nakita ko. Nabitawan ko ang susi ng aking apartment at walang pagdadalawang isip na lumapit kay Briggs na nakasandal sa pader, malapit sa pinto ng aking apartment at nakaupo sa sahig. Nakapikit ang kanyang mga mata at mabilis ang kanyang paghinga. Napatingin ako sa may tagiliran niya dahil nakahawak siya doon at agad ako napasinghap at nataranta nang makita ko na nagdurugo iyon. Oh my God! What happened to you? Hindi ko alam kung may malay pa ba siya o wala na. Sa dami ng dugo sa gilid ng damit niya ay pakaramdam ko'y nawala na siya ng malay. Hey, napatingin ako sa kanya na magsalita siya. Naramdaman ko na anumang oras ay maiiyak ako dahil sa kalagayan niya. May dugo at alam ko na hindi siya dapat naririto kung hindi dapat ay sa ospital. Ano nangyari sa iyo? You're supposed to go in the hospital and not here. Hindi ko mapigil na magtaas ng boses dahil na rin sa kaba tarantang nararamdaman ko ngayon. He's bleeding a lot. Paano ko yun patitigilin? I was shot. That's it. Yun lang sasabihin niya sa akin? Damn it. Can you stand up? Aalalayan kita. May first aid kit ako sa loob. I don't know what to do but I'll try to help you with your wound. Tumango siya sa sinabi ko. Inalalayan ko siya, maging sa pagtayo. Muli kong kinuha ang susing nahulog at binuksan ang pinto ng apartment ko. Dinala ko siya sa kwarto ko at dali-daling hinanap kung nasaan ang first aid kit ko. Naluluha ako pero kailangan kong kumalma. Pati tuloy pisgi ko ay nagkakadugo dahil sa kamay ko ipinampupunas na may dugo niya. I don't know what to do. Yun ang sabi ko sa kanya nang bumalik ako sa kwarto dalang first aid kit ko. Nakayuko ako dahil nahihiya akong makita niya akong umiiyak. I'll teach you. Sinilip ko sa Briggs. Nakasandal siya sa headboard ng kama ko. Tumango ako at kagad siyang nilapitan. Tinuturuan ako ni Briggs sa kung anong dapat kong gawin para malinisan at magamot kahit papaano ang sugat niya. Sinusunod ko naman ang bawat instruction niya. Naghanap ako sa gamit ko na maaari niyang maisuot. Mabutin lang at may mga oras na nagpupunta rin kami rito at may nakita kong t-shirt na maaari niya magamit. Bakit ba kasi dito ka pumunta? Hindi ka na lang tumuloy sa ospital. Paano kung malala ang naging tama at mamatay ka? Dahil doon sa dami ng dugong nawala sa'yo. Hindi mo man lang ba naisip iyon? Hindi na ako nakapagpigil na sigawan siya dahil sa pagpili niyang pumunta dito kaysa sa ospital. Bukod pa sa pagsigaw ko ay hindi ko na rin napigilan ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Suminghap ako at pinunasan ang luha ko. Nag-iwas na rin ako ng tingin sa kanya dahil nahihiya akong makita niya akong umiiyak. Hindi naman sa ayoko siyang pumunta rito pero paano na lang kung mas ikapahamak niya ito. I want to see you.
Napatingin ako sa kanya dahil sa sinabi niya. Parang biglang tumigil ang luha ko dahil sa narinig. I thought I may end up dying. So I wanted to see you, even for the last time. Gusto kong ikaw ang huli kong makikita kapag namatay ako. My heart skipped. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi nagwala ang mga paru-parong ilang linggo ring nakakulong sa tiyan ko. Kinagat ko ang labi ko. Huminga ako ng malalim at sinigawan siyang muli. The Mo in my company and the other one was inside of our organization. The latter had involvement with whoever leaked the information with you about my hidden room. He rests his head on the headboard while closing his eyes. He looks tired, dahil na rin siguro sa sugat na natamo niya. Nasaan sila? Pagtatanong ko. Knowing Briggs, hindi siya magsasaya ng oras at kikilos agad upang pagbayarin ang mga taong gumawa ng mali sa kanya. Dad, I killed them. Too bad for me, it was also a setup. The moment na napatay ko silang dalawa ay nakita ko na lang na napapalibutan na ako ng mga hindi ko kilalang lalaki at pinapaulan na ng bahala ng baril. He chuckled and I furrowed. Bakit siya natatawa? May nakakatawa ba sa sinabi niya? Escape. Those cut. Dapa ko yung mga aking kamay. Bumagsak lamang ang tingin ko dito at hindi na nagsalita pa. It's really dangerous. Yung buhay nila, hindi mo masasabi kung makakaligtas pa ba siya sa mga susunod na tama ng baril sa kanya. When I got shot, I decided to go here instead. Sabi ko kung mamamatay ako ngayon, mamamatay ako masaya kung ikaw huling makikita ng mata ko. Nagangat ako muli ng tingin sa kanya. Nangingilid na naman ang mga luha sa gilid ng mata ko. Ngumiti sa Briggs sa akin, isang ngiti na parehong nagpatalon at nagpakirot ng puso ko. And I'm not wrong though. Seeing you really made me happy and nothing else, Vienna. Parang nakalimutan ko kung paano kumurap. Hindi ko nakapagsalita pero mga luha ko'y dumadaloy na naman sa aking pisngi. Briggs. Hinawakan niya ang kamay ko kahit na nahihirapan siyang kumilos. Maya-maya pa'y hinila niya na ako papalapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. I miss you, Vienna. I miss you so much and it hurts. Lalong bumuhos ang aking luha dahil sa sinabi niya. And one of your hugs would be nice. Don't you think? Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan lamang ang patuloy na pag-agos ng aking luha. Ninanamnam ko ang parehong saya at lungkot na nararamdaman ko. Iginalaw ko ang aking kamay at niyakap ko siya. No more words needed. I miss him too. That's all. Teka, yung sugat mo baka madali ko. Agad ako lumayo sa kanya dahil nahihiya ako sa posisyon namin. Pakiramdam ko ay kapag hinayaan ko pa siyang yakapin ako ay maaaring marinig niya ang kabog ng dibdib ko. Napatingin lamang sa akin sa Briggs at hindi naman umangal. Inayos ko na yung mga nakakalat na gamit sa kama at muling inilagay sa dapat nakalagyan nito. Nararamdaman ko rin naman ang panonood ni Briggs sa bawat kilos ko. Kapag hindi ako napapasinghap ay napapalunok ako dahil sa paninitig niya. Can he stop? Pakiramdam ko ay manginginig ang tuhod ko sa ginagawa niya o hindi kayo matutunaw na lang ako. I will just cook dinner. Yun na lang ang sinabi ko para makaalis doon. Dahil nasa kwarto ko siya ay nakatakas ako sa mga mata niyang ayaw ako lisanin nang magtungo ako sa kusina. Naganap ako na maaari ko mailuto. Mabuti na lang at grocery ako ng nakaraang araw. Simpleng hapunan lamang ang niluto ko. Yung mabilis malunok. Hindi ko alam kung may connection ba yun sa sugat niya sa tagiliran pero naisip ko kasi na baka mahirapan siya mag-digest. Ewan ko. Excuse ko lang talaga siguro yun kasi lumilipad ang isipan ko. Dinalhan ko siya ng pagkain sa kwarto. Tinanong ko pa kung kaya niya bang kumain pero sinagot niya ako ng, pwede mo naman ako subuan kung gusto mo. Inirapan ko siya, tiniyaan na lang siyang kumain doon. Kung may lakas siyang magbiro ay sa tingin ko ay kaya niyang kumain. Isa pa hindi naman siya sa kamay na baril. Palis na ako ng kwarto ko nang tawagin niya ako. How about you? Did you eat? Tanong niya sa akin. Naabutan ko siyang nakatingin sa akin at naghihintay na isasagot ko. Kakain na rin ako sa labas. You can eat here. Hindi ko na siya hinintay pang makapagsalita ulit dahil malakas ang pakiramdam ko na pipilitin niya lamang akong kumain sa kwarto ko. Kasama niya o siya mismo lalabas at pupunta ng hapagkainan. Hindi naman iyon nangyari. Bumalik ako sa kwarto upang malaman kung tapos na ba siyang kumain at nang mapansin ko na tapos na naman na ay nilinis ko na iyon. Sinubukan niya pa akong tulungan pero sinabi ko sa kanya na magpahinga na lang siya. Napagtanto ko na hindi pa ako nakakapaglinis ng katawan.
Simula nang dumating ako dito at nakapagpalit ng damit. Nahihiya man ay pumasok ako sa kwarto ko upang kumuha ng damit at ilang gamit na kakailanganin ko sa paglilinis at pagbibihis. Nang matapos ako ay bumalik ako muli sa kwarto upang kamustahin ang pakiramdam niya. Pinipilit ko siyang pumunta ng ospital dahil hindi pa rin ako kampante sa kalagayan niya ngunit ayaw niya. You can stay here. Sa tingin ko ay hindi mo magagawa makapagmaneho pabalik ng kondo mo. O baka may susundo sa'yo. I want to stay with him more but I can't demand. I'll stay here. Unless you want me to go? Hindi ko nakasagot sa kanyang sinabi. Tinalikuran ko na siya at kumuha pa ng panibagong unan at kumot. Mag-aayos na ako sa sala dahil pwede naman na ako doong matulog ngayon. Good night. Maaga pa pero pakiramdam ko ay hindi ko kakayanin manatili dito kasama sa Bricks. Pakiramdam ko ay mababaliw ako. Saan ka pupunta? Tumingin siya sa mga dala kong unan at kumot. At bakit kami dalang ganyan? Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi pa ba halata? Lalabas na ako ng kwarto para makapagpahinga na siya. Sa sala, doon ako matutulog. Matipid akong ngumiti sa kanya at akmang papaalis na ng kwarto ko nang muli akong mapatigil. Narinig kong dumaing si Bricks kaya agad ako napatingin sa kanya. Napansin ko kung kanina ay nakahiga siya, nakaupo na siya ngayon sa kama. Sa posisyong meron siya ngayon, pakiramdam ko itinangka niya akong habulin at pigilan ngunit sumakit ang kanyang sugat sa tagiliran. Binitawan ko muna yung mga dala ko at lumapit sa kanya. Inangat ko ang suot niyang damit upang makita kung dumudugo na naman ba ang sugat niya mula sa labas ng bondage. Mabuti lang at mukhang hindi naman. Nakahinga ako ng maluwag. Ano ba kasi binabalak mong gawin? Galaw ka ng galaw. Magpahinga ka na nga lang kasi. Stay here. Hinawakan niya ang kamay ko at napatigil ako sa aking pagsasalita. Napatingin ako muli sa kanya at nakita ko ang mapupungay niyang mga mata. Halos mabilaukan ako sa sarili kong laway. Ha? Naintindihan ko naman ang sinabi niya. Malinaw nga sa akin iyon. Gusto niya ako manatili dito. Hindi naman sa ayoko pero sa tingin ko ay hindi yun tama. Hindi tamang magsama kaming dalawa dahil wala na naman ang namamagitan sa amin. Humigpit ang hawak niya sa kamay ko kaya pinasadahan ko iyon ng tingin bago muling tumingin sa kanya. Dito ka na matulog. Napakurap-kurap ang aking mga mata. Bakit ang dali lang para sa kanya na sabihin ang mga salitang iyon? Samantalang ako ay pakiramdam ko kailangan ko muna magdasal para magkaroon ng lakas na loob para lang masabi sa kanya ang mga ganoong salita. Bakit kailangan ko manatili dito? Okay na ako sa sopa sa labas. Isa pa kapag nagsiksikan tayo sa kama ko, baka madali ko lang ang sugat mo. That was just an excuse. We have enough space if I were to sleep here too. Hindi. Nasa kabilang gilid ko may sugat sa akin, Viana. Tinapik niya ang tabi niya kung saan walang sugat sa bahaging iyon. You can sleep here. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya bago humugot ng malalim na paghinga. Alam ko rin naman na hindi ako mananalo dito dahil kung ako lang talaga ay gusto ko. May maliit na parte lang sa akin na nahihiya kaya't pinipigilan ko ang sarili ko na tumabi sa kanya. Umusod si Bricks at ako naman ay umakto pang napapakamot sa aking batok at napipilitan. Kahit na ang totoo ay nagtatatalo na ako sa tuwa. Hindi ko alam kung saan ba ako haharap o kung ano bang posisyon ang dapat kong gawin. Dapat ba akong humarap sa kanya? Kaya lang nahihiya ako magkatinginan kaming dalawa. Kung mananatili naman ako nakatalikod sa kanya, ay nararamdaman ko pa rin ang kanyang paninitig. Mariin ko ipinikit ang aking mga mata at nagdesisyon na humarap na lang sa kanya dahil yun ang para sa akin ay mas komportableng posisyon. Gagalaw pa lang ako upang baguhin ang aking pwesto, ay nakaramdam na ako ng mainit na hininga sa likod ng aking tenga at malalakas na brasong yumakap sa akin. Is it okay to hug you like this? Bulong niya sa likod ng tenga ko. Nakaramdam ako ng kakaibang kuryente sa aking katawan. Hindi ako sumagot. Hindi ko gustong umagal at ayoko rin namang sabihin sa kanya na ayos lang. Nahihiya ako. I can feel him sniffing me. He's smelling my hair. Tom, how I miss your smell. I miss you. Natigilan ako. Nagpapasalamat na lang talaga ako at nakatalikod ako sa kanya. Hindi niya nakikita ang itsura at reaksyon ko sa mga sinasabi niya. I miss you. Ulit-ulit niya yung sinasabi. Para naman iyong musika sa akin tenga. Gusto ko maiyak pero ayoko. Baka isipin niya pa ay ang babaw ng luha ko. Naramdaman ko ang paggalaw ng kamay niya na nasa may bewang ko.
Tumataas ito papunta sa aking pisngi. Alam mong maaari mo kung pigilan kung ayaw mo sa ginagawa ko, di ba? He gently cupped my jaw, turning my head in his direction. His eyes met mine. His eyes are pleading, while mine is set like I'm hiding what's going on inside my head. Ayokong malaman niya. Ayokong mabasa niya ang tumatakbo sa utak ko. I miss you. He said it without any hint of hesitation, na parang kahit anong maging reaksyon ko, umayon man sa kanya o hindi, ay wala siyang pagsisisihan. Nanginig ang aking labi sa sinabi niya. Kung kanina ay nakakaya ko pang itago ang nararamdaman ko, ngayong magkatitigan na kaming dalawa ay hindi na. Masyado nang mahirap na kimkimin ang kung ano mang nararamdaman ko. I miss you too. Nang kumurap ako ay sumabay ang pagtulo ng luha ko na kanina ko pa rin pinipigilan. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ngumingiti ang kanyang mga mata habang kumikislap ang mga iyon dahil sa sinabi ko. Hinawakan ko ang kanyang mukha at inulit ang mga salitang iyon. Sa pangalawang pagkakataon ay wala namang panginginig sa aking boses. I miss you so much. Pag-uulit ko na dahilan upang lumapit ang mukha niya sa akin. He didn't kiss me, though. Our nose just collided and he lightly caressed mine with his. I love you. Hinalikan niya ang tuktok ng aking ilong. I chuckled, para kong kinikiliti sa mga sinasabi niya at sa mga ginagawa. Ang tagal kong hiniling na bumalik kami sa ganito. Marahan kong hinaplos ang kanyang pisngi at muling tumingin sa kanyang magagandang mga mata. I'm all yours, baby. Hinalikan ko siya sa labi pero saglit lang iyon. Ngumiti ako at muling nagsalita. I love you. Ngumiti siya sa akin at marahan akong hinigit para sa isa na namang halik. Hinayaan ko lang siya. Hinayaan ko lang si Bricks na ang kinin ako. Nung humulay kami sa isa't isa ay pareho kaming hinahapo at hinahabol ang paghinga. Ngumiti siya sa akin at naramdaman ko na naman ang paghaplos niya sa aking pisngi. I'm sorry. Bulong ko sa kanya na kahit papaano ay maging maayos ang aking paghinga. Nakita ko ang pag-iling niya. Don't apologize. You have nothing to apologize for. Ako dapat na humihingi ng tawad sa iyo. Sa pagsisinungaling ko't pagtatago ng lahat sa iyo. Hindi na namin kailangan pa magsalita ulit. Nagkakaintindihan na kami pero pareho kaming may mali at ngayon alam na namin kung ano ang mga maling nagawa namin. We're ready to move forward. About your father, may pag-asa ba talaga na hindi siya pumatay sa pamilya ko? Yun din ang kutob ko pero sa tingin ko ay mas marami na siyang nalalaman ngayon. I think so too. Nakausap ko si Xavier. Pareho kami nang napansin. Alam ko na hindi maganda ang relasyon ko sa aking ama pero hindi siya sinungaling na tao. We're looking into it. Inayos niya ang buhok ko. Tumango naman ako sa kanya. Siguro ihahayaan ko na lang sila ang mag-imbestiga. Gustuin ko man na makatulong sa kanila ay palagay ko'y magiging pabigat lang din ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay nang may mapansin ako. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang iyon nakita pero suot niya pala yung bracelet na ibinigay ko sa kanya. You're still wearing this? Tanong ko sa kanya bago tumingin sa mga kumikislap niyang mga mata. I never took it off. Para bang natuwa pa siya sa itinanong ko dahil hindi naman daw niya iyon tinatanggal. By the way, I need to get something from my car. Tumayo si Bricks sa kanyang pagkakahiga sa akin tabi kaya't inalalayan ko siya. Sinabi ko na ako na lang ang kukuha ngunit ayaw niya. Hindi ko na rin naman na siya pinigilan. Ilang sandali pa ay bumalik na rin naman na siya. May dala siyang bag na maliit. Tansya ko ay lagayan iyon ng mga baril niya. May kinuha siya dito at nagulat akong makita yung box ng kwintas ng Trinity ring na ibinalik ko sa kanya noon. Lumapit siya sa akin at naupo sa gilid ng kama. Binuksan niya yung kahon at kinuha ang kwintas ng Trinity ring. Napalunok naman ako habang pinagmamasdan ang kanyang pagkilos. Come here. Sananyasan niya ako na lumapit pa sa kanya na siya namang ginawa ko. Isunuot niya sa akin muli yung kwintas. Nang maisuot niya, ipinagmasdan ko lang naman iyon. Nag-angat lang ako ng tingin kay Bricks nang hawakan niya aking baba. Please, don't give it back to me again. Lumapit siya sa akin at ipinatong ang noo niya sa noo ko habang nakapikit ang mga mata. Because that is my promise to you. That I'll make you my wife. Muling nanginig ang aking labi dahil sa samot-saring nararamdaman.
Niyakap ko siya ng mahigpit. Alam ko na ikinabiglaan niya pa iyon nung una, ngunit hindi kalaunan ay naramdaman ko na rin siyang niyayakap ako ng mahigpit. I love you, Bricks. I love you. Humihikbi man ako dahil sa umaapaw na kaligayahan ay nasabi ko iyon ng maayos sa kanya. There is no one I would rather be with right now than you, Vienna. Even without saying exactly what I wanted to hear, I still get his message. He said, he loves me too. Nang umuwalay ako sa kanya ay agad ako sinalubong ng kanyang malalambing na ngiti. Natawa naman ako dahil pakiramdam ko ay may iniisip siyang gagawin ngayon. Why are you looking and smiling at me like that? Hindi ko mapigil ang tanong sa kanya. Humagikik siya bago tapikin ang kanyang hita. Can you sit on my lap? Ngumuso ako dahil sa sinabi niya pero dahil sa ngiti niyang iyon ay hindi ako nakatanggi. Naupo ako sa kanyang hita na may pag-iingat na baka madali ko ang sugat niya. Ang isang kamay niya ang nasa likod ko para suportahan ako at ang isa naman ay nasa may hita ko. Ipinatong ko sa kanyang balikat ang aking kamay habang natatawa dahil sa kung anumang binabalak niyang gawin. He lightly swings his legs. Nagulat pa ako nung una pero hinayaan ko na lang din. Para kami nagsasayaw kahit na nakaupo kaming dalawa. I, then, heard him humming a song. He digs himself on my neck. Kaya naman dinig na dinig ko ang paghuni niya. Narinig ko ang pagkanta niya ng bawat liriko ng kanta. Bumilis ang pagtibok ng puso ko dahil doon. Tumunghay siya at inalapit niya sa akin ang mukha niya. Nagulat pa ako nang ngumiti siya sa akin habang patuloy na kinakanta ang chorus ng Always Be My Baby na sa tingin ko ay version ni David Cook. Lumapit si Bricks sa akin at mababaw na hinalikan ng aking labi. That was an unexpected kiss. Kaya naman imbes na maipikit kong aking mga mata ay nalalaki iyon sa gulat. Tumigil siya sa paghalik sa akin ngunit hindi siya lumayo. Nararamdaman ko pa rin nakapatong ang kanyang labi sa akin. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin ng diretso. Naramdaman ko ang pangiti niya bago ako muling siilin sa halik. Sa pangalawang pagkakataon na iyon ay nagawa ko ng ipikit ang mga mata. Hinawakan ko ang kanyang batok at ang kanyang buhok upang mas lalong dumiin ang halik namin sa isa't isa. Tom, how I love him. Brick stayed with me on the weekend. Noong Sabado ay umalis lang siya para kumuha ng gamit niya at bumalik din. We talk about a lot of things. Ni halos hindi na nga namin iwanan ang kama dahil walang tigil ang pag-uusap namin dalawa. Klinaro namin ang hindi namin pagkakaunawaan. Pinilit pa ako ni Bricks na bumalik sa trabaho sa kanilang kumpanya pero ang sabi ko ay hindi naman ganoon kadali iyon. Sa huli ay sumuko din siya at hinayaan ako sa gusto kong gawin sa buhay ko. Nakangiti akong pumasok sa opisina. Binabati ko ang mga bumabati sa akin. Halos makalimutan ko pang mag-in dahil sa sobrang saya ko. Napahinga ako ng malalim nang maalala kong sabay-sabay nga palang darating ang aking mga shipments dahil most of it are via air at iisa lang ang exporter. Nang makuha ko ang mga kailangan ay nag-lodge na agad ako. Kailangan ko makauwi na maaga mamaya dahil may usapan kaming dalawa ni Bricks. Ang sabi niya sa akin ay sabay na raw kami mag-dinner. Iniisip ko nga na baka magstay ako sa kanyang kondo kapag nagkataon at naisip ko rin na may ilan pa akong gamit na naiwan doon. Kaya wala naman ako magiging problema. Nagpiprint na ako at dahil marami-raming copy ang kailangan ko ay medyo matagal ako doon. Lumapit sa akin yung isang taga-accounting bago nakipag-usap. Nung una ay akala ko tungkol lang sa trabaho ang sasabihin niya pero nagkamali ako. Ang ganda ng kwintas mo. Saan mo yan binili? Napatingin ako sa kanyang tinutukoy at nahihiya akong tumawa nang maalala kong suot ko na nga pala yung Trinity ring na ibinigay sa akin ni Bricks. Bigay lang po ito sa akin. Yun na lamang ang sinabi ko. Ayoko namang magbanggit ng pangalan kung sino dahil nakakasigurado ako na kilala nila sa Bricks at ayoko namang gawan pa kami ng issue na ibang tao. Anong brand? Pakiramdam ko'y nakita ko na iyan sa isang mamahaling brand ng mga alahas eh. Hindi ko lang matandaan. Agad akong inakyatan ng kaba sa kanyang sinabi. Ngumiti ako sa kanya kahit napakiramdam ko ay mahahalata niyang kinakabahan ako. Hindi ko po alam. Nung una ay ayaw niya akong tantanan hanggang sasitahin siya ng supervisor ko dahil inaabala daw ako sa trabaho. Nakahinga naman ako ng maluwag nang umalis na siya at tigilan ako. Biana, anong tinatanong sa'yo ng babaeng iyon? Pagtutukoy ni Ma'am Jen.
supervisor ko sa kausap ko kanina tungkol sa kwintas. Ito pong kwintas ko. Sagot ko sa kanya. Napatingin siya doon at halata din naman na nakuha nito ang atensyon niya. Naku, hayaan mo na yun. Hindi mo kailangan sagutin ang mga tanong ng iba. Ngumiti na lang ako sa kanya at pinagtuunan ng pansin ang trabaho ko. Naginat ako ng kamay nang matapos ako at maipasa ko sa mga processor ang mga dokumento. Maaari na ako makapag-chill-chill lang dahil hindi naman karamihan ng mga shipments ko. Yung ibang gawain ay kahit mamayang hapon ko na gawin o kaya ay bukas.